Ang alinlangan ng ingay ay bumubulabog sa buong kanto, ang amoy ng inihaw na baboy at tinapa ay sumasayaw sa hangin. At ang makulay na ilaw ng neon mula sa iba't ibang karinderya at tindahan ay nagbibigay buhay sa gabi. Ito ang pulso ng Maynila, lalo na sa isang abalang gabi sa gitna ng linggo. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Alonsina Alon Suliman, ang bituin ng pulutan ni Alon, na parang isang general sa gitna ng labanan. Ang kanyang maitim na apron na may bahid ng mantika at minsang sili ay halos hindi nakatago sa pamatay na tingin at matatalim niyang salita. Wala kayong karapatang isara to, sigaw ni Alon. Ang boses niya ay kasing talim ng ginagamit niyang kutsilyo sa paghiwa ng sibuyas. Ang kanyang mata, bagamat pagod sa maghapong pagtatrabaho, ay nagliliyab sa galit. Nasa harap niya ang isang grupo ng tagapagpatupad ng lungsod, na ang mga uniforme ay mukhang bago, at ang mga mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Hawak nila ang isang papeles na may tatak ng lungsod, na naglalaman ng di umano'y paglabag sa regulasyon. Ngunit alam ni Alon sa kanyang looban na ito ay walang iba kundi isang garapal na gimmick. May kalaban siyang nagbabayad para sirain ang kanyang kabuhayan. May reklamo kami, Ginang Suliman, pahayag ng pinuno ng grupo, isang lalaking may bigote at labis na kumpiyansa. Ang inyong operasyon ay lumalabag sa mga ordinansa ng kalusugan at kalinisan. Kailangan nating selyuhan ang inyong puwesto. Ordinansa. Kalusugan. Umalakhak si Alon, isang tawa na walang nakakaaliw kundi puno ng pang-aasar. Isang linggo na ang nakakaraan, nag-inspeksyon kayo rito at pasado ako, na yun bigla. May problema. Sino ang nagbayad sa inyo? Si Mang Tonyo na inggit sa adobo ni Lola, ising. O ba kayong bagong kumitensya sa kabilang kanto na walang alam kundi magprito ng fishball na luma? Ikinaway niya ang kanyang kamay sa ere, na may hawak pa ring isang spatula. Ang bawat salita niya ay tumatagos, hindi niya iniinda ang posisyon ng mga opisyal. Para sa kanya, sila ay mga simpleng tao, tauhan lamang ng isang mas malaking sistema na gustong dugugin ang maliliit na negosyante tulad niya. Ang pulutan ni Alon ay hindi lamang isang tindahan, ito ang kanilang pamana, ang pinagkukuhanan nila ng kabuhayan, ang bawat patak ng pawis at dugo ng kanyang pamilya. Hindi niya ito hahayaang maagaw. Ginang Suliman, kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa, banta ng opisyal, lumapit ng isang hakbang. Sige, subukan nyo. Hamon ni Alon, ang kanyang mga kamay ay nasa baywang, ang kanyang tindig ay maratag. Tingnan natin kung sino ang susuko sa inyo. Kung kailangan kong lumaban gamit ang mga kubirtos ko, gagawin ko. Sa eksaktong sandaling iyon, isang itim, makintab na sasakyan ng dahang gumulong sa kanto. Lumikha na isang kakaibang kontrast sa magulong kapaligiran. Isang Mercedes Benz class. Umababa ang bintana at sa loob, makikita ang pamilyar na mukha ni Rico Ritz Vergara. Kilala siya bilang bad boy ng culinary world, ang henyong siya sa likod ng Vergara Kitchens na kilala hindi lang sa kanyang mga putahe, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang basagin ang puso ng kababaihan. Ngunit na yung gabi, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkamayabang o pagkabato. Sa halip, may interes at bahagyang pagkagulat. Nakita niya ang kaguluhan, ngunit lalo siyang naakit sa babaeng nakatayo sa gitna nito. Ang kanyang buhok ay nakatali ng paa. Puno, ang kanyang noo ay may kaunting kunot, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Hindi ito ang tipikal na babaeng nakikita niya sa mga gala at party, ngunit may kakaiba sa kanya. Isang lakas na hindi mo makikita sa mga pabalat ng Lefestia,
magazine. Isang raw, unbridled na enerhiya. Pinart ni Rix ang kanyang sasakyan sa gilid. Sumusunod sa kanyang impulse, lumabas siya, binibigyan ng isa pang surya pang babaeng kinukubkom ng mga tagapagpatupad. Ang kanyang kilos ay kalmado. Halos walang ingay, isang profesional na sanay sa pagkontrol ng sitwasyon, sa kusina man o sa social gatherings. May problema ba rito? Tanong ni Rix. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Hindi ito ang boses na ginagamit niya para manligaw, kundi ang boses ng isang taong sanay mag-utos. Napalingon ang mga tagapagpatupad. Mukhang kinilala nila si Rix. Ang kanilang mga mukha na kanina'y matigas ay biglang lumambot ng bahagya. May halong paggalang at pagtataka. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa sikat na chef na si Rico Vergara? Ah, Sir Rix, wala naman po. May kaunting issue lang po sa regulasyon. Sagot ng pinuno. Halatang nagbabago ang tono. Regulasyon. Ngumiti si Rix, isang ngiti na bihirang makita sa publiko. Hindi ang mapaglarong ngiti niya sa mga kababaihan, kundi isang ngiti na may bahagyang pagbabanta. Alam niyo, may mga kaibigan ako sa City Hall. Sigurado akong matutuwa sila na malaman na ang kanilang mga tauhan ay abala sa pag-istorbo sa mga maliliit na negosyo na nagpapayaman sa ating kultura, habang ang mga tunay na problema ay nananatiling hindi nalutas. Pinigyan niya ng isang tingin ang mga opisyal, isang tingin na nagpahiwatig ng kanyang impluwensya. Alam ng mga tagapagpatupad na ang isang salita mula kay Rix Vergara ay maaaring maging sanhi ng matinding sakit ng ulo para sa kanila. Hindi lang siya chef, siya ay isang Vergara, isang pangalan na may bigat sa Maynila. Ngayon, bakit hindi na lang kayo bumalik sa inyong istasyon at suriin ang mga papeles na yan? Baka may nakalimutan lang kayong basahin, patuloy ni Rix. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may kasamang puwersa. At kung mayroon man talagang problema, ipaalam niyo sa akin. Baka makatulong, ako na ayusin. Ang mga tagapagpatupad ay nagkatinginan. Walang alinlangang sumunod sila sa unspoken order. Sige po, Sir Rix. Pasensya na po. Susuriin po naming muli. Tara na, daling sabi ng pinuno at iginaya ang kanyang mga kasamahan palayo sa puwesto ni Alun, halos nagtatakbuhan. Nakahinga ng maluwag si Alun, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Rix, may halong hinala at pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng interbensyon. Hindi niya ito hiningi. Salamat, sabi ni Rix, lumapit kay Alun, isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Akala niya, isang bayani siya na dumating para iligtas ang kaunting dalaga. Sa susunod, kailangan mong maging mas maingat sa mga papeles mo. Hindi ko gusto na may nakakaistorbo sa isang magandang binibini na katulad mo. Ang ngiti niya ay mapanukso, ang tingin niya ay may bahid ng pagmamay, ari, tipikal sa isang Rico Vergara na nasanay na sa agarang pagkagusto ng mga kababaihan. Ngunit si Alun ay hindi tipikal. Ang dating galit ni Alun sa mga tagapagpatupad ay mabilis na lumipat kay Rix. Salamat. Magandang binibini. Umalakak siya, ang kanyang tawa ay matalin at puno ng pang-aasa. Sino ka sa tingin mo? Ang superhero ng mga may ari ng karinderya. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang bagboy na katulad mo. Lumapit siya kay Rix. Ang kanyang dibdib ay umalsa. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako si Alan Suliman, at ang pulutan ni Alun ay hindi basta magpapaganit sa isang tulad mo na akala mo ay may karapatan kang makialam sa buhay namin. Teka lang, sabi ni Rix. Naguguluhan sa biglaang pagsabog ni Alun. Inakala niya na magpapasalamat dito, hindi sisigawan. Teka,
Ano ang teka? Sa tingin mo, nagpapabaya ako sa papeles ko. May kompetensya kaming gumagawa ng masama at ginagamit mo lang ang impluensya mo para magpa-impress. Pasalamat ka at tapos na ang usapan. Pero huwag kang mag-ilusyon na may utang na loob ako sa'yo. Lumapit pa si Alon. Ang kanyang mukha ay halos magdikit na sa mukha ni Rix. Ang kanyang amoy, sili, suka, mantika, at kakaibang matamis na amoy ng charcoal ay bumalot kay Rix. Hindi ko kailangan ng isang Romo na nagmamalabang sa kanyang sports car para iligtas ako. Sanay akong lumaban isa at sa isang iglap. Inangat ni Alon ang kanyang kanang kamay. Akala ni Rix ay sasampalin siya, ngunit mas masahol pa roon. Sa isang mabilis na galaw, inabot niya ang maliit na lalagyan ng sawsawan sa gilid ng kanyang mesa, isang concoction ng suka, sili, toyo, at kalamansi, at ibinuhos ito direkta sa balikat ni Rex na natatamaan din ng kanyang puting polo. Lintik ka! Sino ka sa tingin mo ha? Sigaw ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisit. Huwag kang makialam sa buhay ko. Sa susunod na makita kitang malapit sa pwesto ko, babato ko sa'yo itong tsinelas ko. Ikinaway niya ang kanyang tsinelas na suot. Suot niya na ang kulay rosas ay parang nagliliyab sa ilaw ng neon. Ang mga tao sa paligid na kanina itahimik at nanonood ay nagulat sa eksena. Ang ibang mga tindera ay nagpipigil ng tawa. Si Rick sa kabilang banda ay literal na natigilan. Ang amoy ng suka at sili ay kumapit sa kanyang damit. Ang kanyang puting polo na nagkakahalaga ng libo ay may batik. Batik na ng mansya ng sawsawan. Ang pangbabastos, ang iinsulto, ang pagbuhos ng sili, lahat ng ito ay bago sa kanya. Sa buong buhay niya, walang sinuman, lalo na ang isang babae, ang gumawa ng ganoong bagay sa kanya. Akala ng iba ay magagalit siya, maninigaw, o maglalabas ng pera para bayaran ng insuro. Ngunit nang tatalikod na si Alon at abala sa aayos ng kanyang tindahan, nagawa ni Rick na maglabas ng isang ngiti. Hindi isang ngiti ng galit, kundi ng pagkagulat at kakaibang paghanga. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, sa ilalim ng kanyang maskara ng bad boy, ay tila biglang may pumitik. Ang init ng sirit sa kanyang balikat ay hindi kasing init ng apoy na nakita niya sa mga mata ni Alon. Ang babaeng ito, matapang, walang takot, at masarap magmura sa Tagalog, ay iba sa lahat. Siya ay isang bagong laro, isang hamon, na hindi niya inaasahan. Sa kanyang pagtalikod, at paglakad pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan, nakaramdam si Rix ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung ano ito. Hindi galit. Hindi kahihiyan. Sa halip, ito ay isang matinding pagkaakit, isang pagnanais na makilala ang babaeng naglakas, loob na buhusan siya ng sawsawan at hamakin siya sa harap ng lahat. Ang kanyang katatagan, ang kanyang hindi matitinag na paninindigan, ito ay parang isang magnet nang humila sa kanya. Alunsi na Suliman, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng mansya sa kanyang polo, hindi ka lang basta pulutan. Ikaw ang mismong sili na nagbibigay, ang hang sa buhay. At sa sandaling iyon, alam ni Rico Vergara na hindi ito ang huling beses na magtatagpo ang kanilang landas. Hindi matatapos ang kuwento sa isang sawsawan at isang tsinelas. Nagsisimula pa lang ito. Ang mapait na anghang ng sili at suka ay nanatili sa balikat ni Rico Vergara, mas matalas pa kaysa sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ngunit higit sa amoy, ang nanatili sa kanyang isipan ay ang nagliliyab na tingin ni Alonsina Soliman at ang galit na init ng kanyang mga salita.
Hindi siya galit. Nagulat siya at higit sa lahat, naakit. Ang babaeng iyon ay kakaiba, isang apoy na hindi niya inaasahang masusumpuman sa gitna ng magulong gabi ng Maynila. Sa mga sumunod na araw, ang nakasanayang buhay ni Rix ay tila nabaliktad. Ang dating ulit na schedule, pagluluto sa Vergara Kitchens, mga meeting sa mga investor, at minsan ay pagpapasyal sa mga sosyal na kababaihan, ay napalitan ng isang bagong obsesyon. Nagsimula siyang drive patungo sa kanto ni Alun, palihim na sumusulyap mula sa kanyang tinted na bintana. Minsan, ipinapark niya ang kanyang sasakyan sa isang kalapit na eskinita at naglalakad, kunwari naghahanap ng inspirasyon para sa bagong putahe o sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Nakikita niya si Alun. Abala sa pagluluto, ang kanyang buhok ay nakatalinang pa, puno. Ang kanyang apron ay marumi sa mantika at uling. May mga pagkakataon na nahuhuli siya ni Alun na nakatingin at isang matalim na tingin ang ibibigay nito sa kanya. Na tila sinasabi, "Anong ginagawa mo rito, Romeo?" Mapapangiti si Rix sa kanyang sarili. Nagtataka kung paano nagawa ng isang babaeng puno ng sili at suka na gumambala sa kanyang payapang mundo. Isang hapon habang naglalakad si Rix sa palengke na malapit sa pwesto ni Alun, naghahanap ng mga exotic na sangkap pa sa isang bagong menu, ang kanyang paboritong dahilan para mapadaan. Nakita niya si Lola Ising, ang lola ni Alun. Ang matanda ay hirap na hirap sa pagbubuhat ng dalawang malaking bayong na puno ng sibuyas, patatas, at sariwang gulay. Ang kanyang likod ay bahagyang nakukuba at ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang bagbay instinct ni Rix ay tila natabunan ng isang tunay na pagkabahala. Hindi siya atubili. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng mapanuksong ngiti na karaniwan niyang ipinapakita sa mga kababaihan. "Lola, tulungan ko na po kayo," sabi ni Rix. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit may paggalang. Bago pa makapagprotesta si Lola Ising, kinuha na ni Rix ang dalawang bayong na tila kasing gaan ng mga balahibo sa kanyang malakas na braso. Nagulat si Lola Ising. Tinitigan niya ang gwapong binata na nakatayo sa harap niya. Kinilala niya si Rix, ang sikat na chef, ang Vergara, ang lalaking binuhusan ng sausawan ng kanyang apo. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas pa rin. Nakita niya ang paggalang sa mga mata ni Rix, hindi lang ang pagnanais na magpa-impress. "Ay, salamat iyo," sabi ni Lola Ising, bahagyang napangiti. "Nako, mabuti at nakita kita. Ang bigat na ng mga binili ko. Para sa pulutan ni Alun lahat." "Walang anuman po, Lola," sagot ni Rix. "Nakakahiya naman po kung hahayaan ko kayong mahirapan." Habang naglalakad sila patungo sa pwesto ni Alun, nagkwentuhan si Rix at Lola Ising. Tinanong ni Rix si Lola tungkol sa kanyang araw, sa kanyang kalusugan, at sa mga sikreto ng kanilang mga lutuin. Nakinig si Lola Ising, at napansin niya na iba si Rix sa karaniwang mga lalaking lumalapit sa kanya, may lalim, may tunay na interes, sa ilalim ng madboy na reputasyon. Naramdaman ni Lola Ising ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay magalang at alam niyang may magandang intensyon. O, kung malaman, ay determinado. Pagdating sa pulutan ni Alun, si Alun ay abala sa aasikaso ng mga customer. Nang makita niya si Rix na buhat ang mga bayong kasama si Lola Ising, nalaki ang kanyang mga mata. "Lola, bakit mo kasama ang lalaking yan?" Ulong ni Alun.
Ang kanyang tingin ay matalin na nakatuon kay Rex. Alon, anak, huwag kang bastos. Saway ni Lola Isin. Mahinang kinurot ang braso ng apo. Inulungan ako ni Rico sa pagbubuhat ng mga bayo. Tingnan mo nga naman, halos matumba na ako kanina. Napakabait ng batang ito. Rico. Umikot ang mga mata ni Alon. May Rico ka na ngayong tinatawag. Lola. Ngumiti si Rex, isang sadyang mapanuksong ngiti kay Alon. Ngunit puno ng paggalang kay Lola Isin. Salamat po ulit. Lola. Isin. Wala po talaga yan. Mahilig lang po talaga akong tumulong. Naku, Rico, huwag ka nang umuwi. Uminom ka muna rito ng tubig at kumain ka ng pulutan. Libre ko na yan, sabi ni Lola. Ising, na tila nakalimutan ng lahat ng kanyang pagod. Alon, bigyan mo ng masarap na sisig si Rico. Ang dami niyang naitulong sa akin. Pumalik ang tingin ni Alon kay Lola, na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Lola, alam mo ba ang ginagawa mo? Oo naman, Apo. May karapatan siyang magpahinga at kumain, sagot ni Lola. Isin, at nagbigay ng isang mapanuksong ngiti kay Alon. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang apo. Alam din niya na minsan, kailangan mong hilahin ang isang kabayo sa tubig, at kung minsan, kailangan mo itong hayaang maadik sa tubig. Hindi na, nakatanggi pa si Alon. Habang inihahanda niya ang sisig, ang bawat paggalaw ay puno ng inis. Ngunit tinitiyak niyang may sapat na sili ang sisig para makaganti man lang. Samantala, si Rex ay nakaupo sa isang bangko, nakikipagkuwentuhan kay Lola Ising at ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Alon. Ang pagiging bahagi ng pulutan ni Alon ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Mula noon, naging regular na bisita si Rex sa pulutan ni Alon. Palagi siyang dumadaan, minsan ay nagdadala ng mga prutas para kay Lola Ising o simpleng nagpapaalam lamang na naghahanap ng sariwang ideya sa kusina. Sa tuwing nandiyan siya, pinaglilingkuran siya ni Lola Ising na parang isang tunay na apo na ikinagaglalit lalo ni Alon. Ngunit wala siyang magawa. Si Lola, ang naid, iisang taong hindi niya kayang tanggihan. Habang nagiging pamilyar si Rex sa pulutan ni Alon, nagsimula siyang gumamit ng mas malalim na diskarte. Alam niya na ang pagpa-impress kay Alon ay hindi lamang sa pagiging magalang sa kanyang lola. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Isang gabi, biglang dumami ang customer ng pulutan ni Alon. May mga taong nakasuot ng pang, opisina, may mga estudyante, at may mga asawang tila nagbit. Lahat sila ay may hawak na phone, drowsy, at ang iba ay nagtatanong tungkol sa pulutan ni Alon, ang sikreto ng Maynila. Nagulat si Alon. Ang kanyang scowl na noon ay abala lang tuwing gabi, ay ngayon ay mas abala pa kaysa dati. Kinailangan niyang kumuha ng 2 karagdagang katulong. Tumating ang mga order mula sa mga food delivery app. Nagkaroon din ng mga influencer na post ng mga larawan ng kanilang pagkain. Apo, ano ang nangyayari? Parang biglang sumikat tayo, sabi ni Lola Ising habang iihaw ng isaw. Hindi ko rin po alam, Lola, sagot ni Alon na nakakunot ang noo. Masaya siya sa pagdami ng negosyo, ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang biglaang pagkasikat na ito ay tila masyadong perpekto. Isang gabi, habang iisa si Alon na nagbibilang ng kita, may nakita siyang isang post sa isang sikat na food blog na review sa pulutan ni Alon.
Ang post ay puno ng papuri, detalyadong paglalarawan sa bawat putahe, at ang din sa autentikong lasa, at ang alab ng pusong nagluluto. Ang blog ay anonymous, at ang gumagamit ay kilala lang bilang The Palit Explorer. Ngunit ang tono, ang paggamit ng ilang partikular na salita, mayroon itong pamilyar na tunog na itinabalik ng tiyan ni Alon. Litz Vergara, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Alam niyang siya ang nasa likod nito. Walang ibang tao na may ganoong impluwensya sa mundo ng pagkain at may ganoong motibasyon para gawin ang danoon. Nagalit siya sa ideya na ginagamit siya ni Rix para sa kanyang sariling layunin, ngunit hindi niya maikakaila ang resulta. Ang pulutan ni Alon ay umuunlad. Isang araw, nang dumalaw si Rix, nakita niyang abala si Alon. Lumapis siya. Aalok, Alon, kailangan mo ng tulong. Pwede akong maghiwa ng mga sibuyas o chop ng mga sili. Tinaasan siya ni Alon ng kilay. Ikaw, maghihiwa ng sibuyas. Ang sikat na chef na si Rico Vergara, maghihiwa ng sibuyas sa karinderya ko? Hindi ka nababali sa trabahong yan. Baka mapurol ng ang kutsilyo ko. Alon, wag mong sabihin yan. Pwede siya. Malaking tulong yan. Apo, sabi ni Lola Ising na nakarinig sa usapan. Rico, sige, tulungan mo si Alon. Ang dami kasing order ngayon. Sa ilalim ng proteksyon ni Lola Ising, hindi na nakatanggi pa si Alon. Ngunit nagpasya siyang gawing itong impyerno para kay Rix. Sige, sabi ni Alon, isang ngiti na may kakaibang pagbabanta sa kanyang mga labi. Kung gusto mong tumulong, doon ka. Iwain mo lahat ng sibuyas na yan. At sili. Lahat ng sili na nandyan sa basket na yan. Itinuro ni Alon ang isang malaking basket na puno ng sibuyas at mga sili, green sili, red sili, sili labuyo. Isang napakalaking basket, sapat para sa isang linggong supply. Nagulat si Rick sa dami, ngunit nagtagumpay siya na hindi ipakita ang kanyang pagkabigla. Walang problema, Alon, sabi niya, at kinuha ang pinakamalaking sibuyas. Sa loob ng ilang minuto, ang dating mapagmataas na chef na si Rico Vergara ay nasa gitna ng kusina ng pulutan ni Alon, pinipilit na hiwain ang sibuyas sa tamang paraan. Ngunit ang amoy ay matindi. Agad na naramdaman ni Rix ang hapdi sa kanyang mga mata. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Sunod. Oh, bakit? May problema, Vergara? Tanong ni Alon na kunwari abala sa pagluluto. Ngunit pasulyap kay Rix. Pakakailangan mo ng tisu? Hindi, ayos lang ako, sagot ni Rix na halos hindi makakita. Pilit na pinitigilan ng kanyang luha. Umungol si Alon. Ngunit nakita niya ang paghihirap ni Rix. Sa isang kisap mata, kinuha niya ang isang lumang diling buglas na ginagamit ng kanyang ama dati para sa paglilinis ng drainage at ibinato ito kay Rix. Oh, ayan. Gamitin mo yan. Hindi ko kailangan ng isang chef na iyak ng iyak sa kusina ko. Nagulat si Rix. Ngunit kinuha niya ang goggles at isinuot ito. Ang itsura niya, isang gwapong chef na nakasuot ng diling goggles habang naghihiwa ng sibuyas at sili sa isang street food stall, ay nagpatawa sa lahat ng mga customer at katulong. Maging si Lola Ising ay napangiti, habang si Alon ay pilit na pinitigilan ang kanyang tawa. Ngunit si Rix ay hindi sumuko. Oas,
Oras siyang naghihiwa, pawisan, ang kanyang mukha ay namumula dahil sa init at sa anghang ng sili. Ang kanyang mga kamay ay hapti. Nakailang beses na siyang napaso sa mainit na mantika ng nagluluto ng fishball sa tabi. Ngunit nanatili siya, nagpapatunay na kaya niyang gawin ang kahit anong trabaho, gaano man ito kahirap o hindi kaaya-aya. Habang pinapanood siya ni Alon, unting lumambot ang kanyang puso. Nakita niya ang isang bahagi ni Ritz na hindi niya inaasahan. Ang kanyang pagtitiis, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pagiging seryoso sa isang bagay na tila isang simpleng laro lang. Sa bawat hiwa ng sibuyas, sa bawat butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo, nakita ni Alon ang isang Ritz na handang magpakumbaba, handang maghilap at higit sa lahat, handang manatili. Nagsimulang makita ni Alon ang Ritz na higit pa sa bad boy na reputasyon. Nakita niya ang isang lalaking may tunay na determinasyon, isang lalaking nagpupursige, isang lalaking handang labanan ang kanyang mga nakasanayan para lang sa isang bagay na gusto niya. At sa mga sandaling iyon, habang pinapanood niya si Rick na umiiyak sa sibuyas, nakaramdam siya ng isang kakaibang emosyon, isang damdamin na mas malalim pa sa inis at pagtataka. Para naman kay Ritz, ang bawat hiwa ng sibuyas, ang bawat hapdi ng sili, ay isang hakbang na papalapit kay Alon. Ang kanyang puso, na matagal nang nasanay sa pagiging mababaw, ay unting nagkaroon ng lalin. Ang babaeng ito, na nagbuhos ng sawsawan sa kanyang mamahaling pulo, ay ngayon ay nagpapaugis sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagmamahal, para kay Alon, ay hindi na lang isang laro. Ito ay isang tunay na damdamin, isang pagnanais na maging karapat, dapat sa isang babaeng kasing apang at kasing alam ng apoy na nagluluto sa kanyang pulutan. Ang lambat na inihagis ni Ritz ay hindi lamang nakahuli kay Alon, ito ay nakahuli rin sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, hindi niya nais na makawala. Ang anghang ng sili at suka ay unting napalitan ng kakaibang tamis sa paligid ng pulutan ni Alon. Ang dating matigas na detensa ni Alon sina Suliman ay unting gumuguho, hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan ni Rico Vergara, kundi dahil sa walang humpay niyang pagpupursige at kakaibang pagpapakumbaba. Nakita ni Alon ang Ritz na nagbubuhat ng bayong para kay Lola Ising, nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay na nagtitinda sa palengke at pinaglilingkuran ng mga customer ng may ngiti. Isang ngiti na hindi pang publiko, kundi tunay na nagmumula sa puso. Hindi na lang siya naghihiwa ng sibuyas. Minsan, nakikita ni Alon na binabalatan ni Ritz ang mga patatas. Aayos ng mga upuan at mesa bago magbukas. Kinakantahan niya pa nga si Lola Ising ng mga lumang songs habang nagliligpit sila sa gabi. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa mga mamahaling kasangkapan sa kusina ay ngayon ay marunong nang magbalot ng kwek at ihaw ng isaw nang hindi nasusunog. Ang kanyang mga mata, na dating matatalin na tumitingin sa mga kritiko ng pagkain ay ngayon ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Alon na abala sa pagluluto. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang apron ay puno ng kwento. Isang gabi, matapos magsara at makauwi na si Lola Ising, naiwan sina Alon at Ritz na nagliligpit. Ang mga ilaw ng pulutan ni Alon ay bahagyang nakasindi at ang huling usok ng uling ay umaakyat sa madilim na kalangitan. Nagsimula si Ritz na magkwento tungkol sa kanyang pagkabata, hindi ang buhay ng isang mayaman kundi ang kanyang pagnanais na magluto, ang kanyang mga unang pagsubok sa paggawa ng pagkain, at ang kanyang pangarap na gumawa ng pagkain na nagpapasaya sa tao. Akala ko dati, kailangan kong maging pinakamagaling, ang pinakasikat, sabi ni Ritz, habang pinupunasan ang isang mesa.
Pero ngayon ko lang naintindihan na ang totoong sarap ay hindi sa presyo ng sangkap o sa pangalan ng restaurant. Nasa puso ng nagluluto at sa taong pinaglalaanan mo ng pagluluto. Alon, na nagpupunasan ng mga baso, ay napahinto. Ako rin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Para sa akin, ang pulutan ni Alon ay hindi lang negosyo. Ito ang pangarap ng pamilya namin. Pangarap kong mapalaki ito para kay Lola, para sa mga magiging anak ko. Nakinig si Rix. Nakita niya ang tunay na alam ni Alon, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, ang kanyang determinasyon. Higit sa kanyang danda o sa kanyang tapang, ang puso ni Alon ang tunay na nakabihag sa kanya. Ang Alon na ito ay hindi mapagkunwari, hindi nagpapanggap. Siya ay totoo, tulad ng apoy sa kanyang ihawan. Unti-unti, bumukas si Alon. Nagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga takot, ang takot na magtiwala at masaktan, ang takot na mawalan ng lahat, ang takot na magkamali. Sa bawat kwento, naramdaman ni Rix ang isang kakaibang koneksyon. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit ang pulutan ni Alon ay hindi lang puro tanis. Ang biglaang pagkasikat ng tindahan ay nagdala rin ng mga inggit at kaaway. Isang gabi, kumalat ang mga chismis sa online. May mga post ng mga negatibong review, sinasabing marumi ang kanilang kusina, o gumaglamit sila ng mga lumang sangkap. Isang serye ng mga paying complaints ang lumabas sa social media na tila gawa lamang. Hindi nagtagal, isang malaking restaurant chain, ang Golden Spoon, ang hayagang post ng babala laban sa mga street food na hindi sumusunod sa mga health protocols na malinaw na tinutukoy ang pulutan ni Alon. Ang may-ari ng Golden Spoon, si Sir Alfonso Lim, ay dating kakumpetensya ni Rix at kilala sa pagiging mapanlinlang. Nagulat si Alon at nalungkot. Ang dami niyang pinaghirapan para lang dungisan ang pangalan nila. Nang makita ni Rix ang mga post, ang galit niya ay umakyat sa ulo. Hindi niya matitiis na saktan ang taong mahal niya. Huwag kang alala, Alon. Ako ang bahala dito. Sabi ni Rix, ang kanyang boses ay may pagbabanta. Gamit ang kanyang impluwensya at connection sa industriya ng pagkain, kinontak ni Rix ang mga kilalang food critic at blogger na alam niyang matapat. Hiningan niya sila ng pabor, hindi para purihin ang pulutan ni Alon ng walang basehan, kundi para suriin ito ng walang kinikilingan. Isang seri ng mga positibong review ang lumabas na nagpapatunay na malinis ang pulutan ni Alon at kalidad ang kanilang pagkan. Ngunit hindi sapat iyon. Isang gabi, habang naglilinis, may nakita si Rix na isang lalaki na malihim na kumukuha ng litrato ng kanilang mga resipe at mga sangkap. Siya ay tauhan ni Mr. Lin. Walang aalinlangan. Hilarap ni Rix ang lalaki at pinigilan ito. Naging mainit ang pagtatalo na halos humantong sa suntukan. Ngunit nanindigan si Rix. Sabihin mo sa amo mo, sigaw ni Rix sa lalaki, na kung gusto niyang makipagkumpetensya, gawin niya ng patas. Huwag niyang dalawin ang pulutan ni Alon. Kung hindi, ako ang makakalaban niya. Dahil sa insidenteng iyon, naglabas ang opisyal na pahayag si Rix sa kanyang social media bilang may-ari ng Vergara Kitchens. Pinuri niya ang pulutan ni Alon bilang isang mutya ng street food at sinabi niya na ang tunay na pagkain ay nagsisimula sa puso, hindi sa kapangyarihan. Ang pahayag
na ito ay nagbigay ng malaking dagok sa reputasyon ng Golden Spoon at nagpalakas sa pulutan ni Alon. Si Alon, na nasaksihan ng lahat, ay hindi makapaniwala. Si Rix, ang lalaking kilala sa pagiging bad boy at mananakit ng tuso, ay ngayon ay kanyang tagapagtanggol. Sa mga mata ni Alon, lumambot ang imahe ni Rix. Hindi na lang siya ang lalaking nangungulit, siya ang lalaking handang ipaglaban ang kanyang kapakanan. Ang kanyang puso ay kumalabog at naramdaman niya ang isang pagmamahal na unting lumalalim. Hindi na kinaya ni Rix ang nararamdaman niya. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na araw sa pulutan ni Alon, niyaya niya si Alon sa isang tahimik na lugar sa tabi ng dagat. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa malayo at ang simoy ng hangin ay presko. Alon, panimula ni Rix. Ang kanyang boses ay naninginig. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ito. Ang pagmamahal. Ang pagnanais na protektahan ng isang tao. Alam kong may reputasyon ako at alam kong may mga pagkakamali ako noon. Pero, sa piling mo, nagbabago ako. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Mahal kita, Alon. Uminga ng malalim si Alon. Ang mga salita ni Rix ay humaplos sa kanyang puso, ngunit ang takot ay nanatili. Ang kanyang isip ay naglaro ng mga alaala ng mga kaibigan na nasaktan ng mga lalaking may magandang salita, ngunit walang paninindigan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang mga nakasanayan. Pix, sabi ni Alon, ang kanyang mga mata ay nagmamadali. Hindi madali ito. Alam mo ang reputasyon mo. Alam ko rin kung paano ka. Paano ako magtitiwala na hindi mo ako sasaktan? Paano ako magtitiwala na hindi mo ako iiwan, tulad ng iba? Hindi ko kayang sugalan ng puso ko. Hindi pa. Hindi ko pa kaya. Hindi siya nagalit. Malungkot siya at puno ng aalinlangan. Hindi niya kayang tanggapin ang pagmamahal na ito nang hindi niya sinisiguro na ito ay totoo. Hindi niya kayang hayaang masaktan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya kung magkamali siya. Pero Alon, simula ni Rix, ngunit pinuto siya ni Alon. Patawad, Rex. Hindi pa ako handa. Ang mga salita ni Alon ay parang matalim na punyan na tumusok sa puso ni Rix. Ito ang unang pagkakataon na siya ang tinanggihan, na siya ang nasaktan. Ang kanyang puso, na unting nagbukas dahil kay Alon, ay ngayon ay nadurog. Umalis si Rix, ang kanyang mga yapak ay mabigat at puno ng sakit. Tumiretso siya sa isang bar, hindi sa mga mamahaling bar na lagi niyang pinupuntahan, kundi sa isang sulok na lugar na puno ng usok at amoy ng alak. Umorder siya ng tequila, sunod. Ang bawat inom ay parang lunas sa sakit, ngunit mas lalo lang itong nagpapasidhi sa kanyang kalungkutan. Sa isang sulok, nakita niya si Marco, isang matagal na niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo, na iisa ring umiinom. Nilapitan ni Marco si Rix, nakita ang kanyang pagdurusa. Prab, anong nangyari sa'yo? Mukhang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Iniwan ako, sabi ni Rix, ang kanyang boses ay basad. Tinanggihan. Ako. Si Alon. Ang babaeng niya nang nakapagpabago sa iyo. Ikaw na Rico Vergara, tatanggihan. Sa dami ng babae na umiikot sa iyo, tanong ni Marco, puno ng pagtataka. Umiling si Rex. Hindi mo naiintindihan, Marco.
Hindi ko kailanman sinakta ng mga babae para lang sakpan sila. Ginawa ko yun. Ginawa ko yun para hindi ako masakta. Ang kanyang mga salita ay unting naging malinaw, kahit na ang kanyang isip ay lumulutang na sa alak. Si Mama, Marco, patuloy ni Rix, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Si Mama Tamor. Alam mo ang nangyari. Niloko siya ni Papa. Pinahiya siya. Itinapon. Iniwan. Akala ko noon, lahat ng babae, ganoon. Iimon ka. Gagamitin ka lang. Kaya ako, pinapauna ko na. Ako na ang nananakit bago ako masaktan. Ito ang aking depensa. Ito ang aking paghihiganti sa kanyang ginawa kay Mama. Ipinaalala ni Rix ang masakit na nakaraan. Ang kanyang ama, si Don Enrique Vergara, isang makapangyarihang negosyante, ay hayagang niloko at iniwan ng kanyang ina, si Amor Vergara, para sa isang mas bata at mas mayaman na babae. Hindi lang niya iniwan, kundi pinahiya niya si Amor sa publiko. Iniwan itong wala, at puno ng sakit. Ang batang Rix ay nasaksihan ang lahat, at ang kanyang puso ay napuno ng galit at puot sa lahat ng kababaihan na nakita niyang magagawa ang ginawa ng kanyang ama. Kaya't binuo niya ang persona ng Madboy, ang mananakit ng puso, para hindi na siya maramdaman ang sakit na naranasan ng kanyang ina. Ayoko nang maramdaman ulit ang sakit na nakita ko kay Mama. Sabi ni Rix, ang kanyang mga luha ay umaagos. Kaya ako na ang umuuna. Samantala, si Alun, na hindi mapakali matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumalik sa pulutan ni Alon. Ang kanyang puso ay mabigat, at naramdaman niya ang isang kurot ng pag-aalala para kay Rix. Alam niyang nasaktan niya ito. Naisip niya ang lahat ng naging kabaitan nito, ang pagprotekta nito sa kanya. Hindi siya dapat basta na lang umalis. Nagpasya si Alon na hanapin si Rix. Alam niya ang isa sa mga lugar na madalas nitong puntahan. Nang makita niya ang kotse ni Rix na nakaparada sa tapat ng isang bar, bumaba siya. Nakita niya si Rix sa isang sulok, nakatalikod, umiinom kasama si Marco. Nagtago si Alon sa likod ng isang poste, nag-iisip kung paano siya lalapit. Ngunit ang mga salita ni Rix ang umabot sa kanyang pagdinig. Ang boses nito ay puno ng sakit, ang kwento tungkol sa kanyang ina, si Amor, ang kanyang ama, si Don Enrique, ang pagtataksil, ang pagkapahiya at ang paghihiganti. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Alon, parang isang matalin na balaraw. Ang bagboy na imahe ni Rix, ang kanyang pagiging playboy, ang kanyang pagiging mapanakit, lahat ay bumaligtad sa isipan ni Alon. Hindi siya isang walang pusong mananakit, kundi isang lalaking labis na nasaktan, isang lalaking nagtayo ng pagal sa paligid ng kanyang puso upang protektahan ang sarili mula sa paulit na sakit. Ang takot ni Alon ay napalitan ng habag, at pagkatapos ng isang malalim na pag-unawa, ang lalaking ito ay hindi masama, siya ay sugatan. At sa sandaling iyon, alam ni Alon na ang kanyang pagtingin kay Rix ay nagbago ng lubusan. Ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Rix ay hindi isang laro. Ito ay isang tunay na pagnanais na makalaya mula sa nakaraan, isang pagnanais na pagalingin ang kanyang sugatan na puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alon ang pagnanais na siya ang maging lunas. Ang sariwang hangin ng umaga, kasama ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal, ang sumalubong kay Alon nang magising siya. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa araw na gawain.
Ang mga salita ni Rix kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Kasama ang tunog ng bawat patak ng alak na bumagsak sa baso at ang bigat ng lihim na dinala nito sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng isang lalaking suglatan, hindi isang bad boy na naghahanap ng laro, ay humaplos sa kanyang puso. Hindi niya matitiis na hayaan si Rix na mag-isa. Maaga siyang pumunta sa pulutan ni Alon, naghihintay. Hindi nagtagal, tumating si Rix. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at may bakas ng kalungkutan. Nakita ni Alon ang pamamaga ng kanyang mga mata, ang unting paghupa ng kanyang detensa. Rix, panimula ni Alon. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Narinig ko ang lahat kagabi. Nagulat si Rix na mutla. Hindi niya inaasahan ito. Imuko siya, tila nahihiya sa sarili. Alon, ako, patawad. Hindi ko sinasadya. Lumapit si Alon, at dahang hinawakan ang braso nito. Hindi ko nilalabas ang mga bagay na yan para mapahiya ka, Rix. Inagawa ko ito dahil naiintindihan kita, ngunit ang kanyang tono ay biglang sumeryoso. Naiintindihan ko ang sakit na pinagdadaanan mo. Walang sinuman ang dapat makaralas ng ganoong klasing pagtataksil at kahihiyan. Pero Rix, ang sakit ay hindi lisensya para saktan ng ibang tao. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Tumingin sa kanya si Rix, ang kanyang mga mata ay nagtatanong matpuno ng pag-asa. Ano ang gusto mong gawin ko? Alon. Harapin mo ang sakit, Rix. Sagot ni Alon. Diretso ang tingin sa mga mata nito. Huwag kang magtago sa likod ng maskara ng bad boy. Ipakita mo sa akin at higit sa lahat, sa sarili mo na handa kang magbago. Hindi lang dahil sa akin, kundi para sa iyo. Kung gusto mong pagalingin ang sugat mo, kailangan mong humarap. Kung gusto mong maging karapat, dapat sa pagmamahal, kailangan mong itapon ang mga bagay na nagpapahirap sa puso mo. Tumayo si Rix, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Aharapin ko, Alon. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo. Para patunayan sa sarili ko. Ibigyan kita ng pagkakataon, Rix, sabi ni Alon. Pero hindi ito basta. Hindi ito isang laro. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Sa gawa, hindi lang sa salita. Kinuha ni Rix ang mga kamay ni Alon at mahigpit itong hinawakan. Salamat, Alon. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Liwanag ng pag-asa ng muling pagsilang. Ang bad boy na imahe ay unting nawala at ang isang lalaking desidido na magbago ay lumitaw. Mula noon, nagbago si Rix. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang unting pag-unlad. Bawat araw ay isang hakbang pasulong. Nagsimula siya sa kanyang panlabas na anyo. Ang mga itim at madilim na kulay ng kanyang mga damit ay unting napalitan ng mga mas maliwanag na kulay, mapusyaw na bughaw, berdeng olibo, o mga puting polo na mas nagpapakita ng kanyang masiglang personalidad. Ang kanyang mukha na dating laging may bahid ng pagod at tensyon ay unting lumuwag, nagkaroon ng mas maraming ngiti na tunay na nanggagaling sa puso. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang mga gawa. Para subukin ng sinseridad ni Rix, dinala siya ni Alon sa iba't ibang lugar, sa isang abalang tiyanj, sa Divisoria, sa isang concert ng banda sa isang bar fiesta, at sa isang sikat na video bar sa Malate.
Sa bawat lugar, si Rix na kilala bilang isang celebrity chef ay agad na napapansin. Sa Tianggi, habang naghahanap sila ng mga sariwang gulay at pampalasa, may mga babaeng nagpapakuha ng litrato at nagtatanong tungkol sa kanyang mga restaurant. Ngunit si Rix, sa halip na sumakay sa agos ng atensyon, ay tahimik na inilalapit ang kanyang kamay sa kamay ni Alun. Hinahawakan ito ng mahigpit. Alun, tingnan mo ang mga patola na to, sariwa. Sabi niya, inilalayo ang atensyon mula sa kanyang sarili at ibinubuhos ito kay Alun at sa kanilang dinagawa. Isang gabi, sa Lidiok Bar, habang kumakanta si Lola Ising ng kanyang paboritong op song, nilapitan si Rix ng isang grupo ng mga babaeng naggagandahan. Chef Rix, pwede po bang makipag-duet? Anong nang isa? Nakangiti ng matamis. Kami na lang, Chef, ang hahati sa puso mo. Ngumiti si Rix. Ngunit marahan siyang tumanggi. Nako, pasensya na, Maam. May duet partner na ako para sa buhay. Tumingin siya kay Alun na nakaupo sa tabi ni Lola Ising at kinuha ang mikropono. Para sa iyo, Alun. At sa buong pamilya mo, sabi niya, bago magsimulang kantahin ng isang lumang kundiman, isang kanta ng pag-ibig at kataparan. Habang kumakanta, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alun na ang puso ay kumikislap sa tuwa. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang magkaroon ng isang charity gala dinner, ang Vergara Kitchens. Maraming sosyalite at personalidad ang dumalo at marami sa kanila ay dating nakarelasyon o naging interesado kay Rix. Ipinakilala ni Rix si Alun hindi lamang bilang kanyang special guest, kundi bilang ang babaeng nagpabago sa aking buhay, ang aking inspirasyon at ang aking nobya. Ang salitang nobya ay lumabas mula sa kanyang bibig nang may buong pagmamalaki at pagmamahal at ang reaksyon ng mga naroroon ay halatang gulat. Ang mga dating flings ni Rix ay nagtataka, ang kanyang mga kasosyo ay nagulat. Ngunit si Rix ay nalatiling kalmado at masaya. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa matamis na ngiti at aalab na tingin ni Alun. Hindi lang sa pagtanggi sa mga tukso, nakita ni Alun ng pagbabago ni Rix. Ibinuhos ni Rix ang kanyang sarili sa pagtulong sa komunidad. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga programa sa pagtuturo ng pagluluto sa mga kabataan sa Tondo, gumamit ng mga lokal na sangkap, at nagbahagi ng kanyang kaalaman ng walang kapalit. Nakikita siya ni Alun na masaya habang naglalagan ng arroz caldo sa mga feeding program o nagtatanim ng gulay sa isang komunal na hardin. Nawala ang kanyang pagiging aloos at napalitan ito ng isang taong tunay na may malasakit. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti nilang ibinabahagi ang mas malalaking pangarap sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gitna ng pulutan ni Alun, napapalibutan ng amoy ng sisig at inihaw, ipinahayag ni Alun ang kanyang pinakamalaki ambisyon. Rix, ang pangarap ko. Ang pangarap namin ni Lola ay hindi lang ito. Gusto kong maging isang tunay na restaurant, ang pulutan ni Alun. Isang lugar kung saan ang lahat ay pwedeng makatikim ng sarap ng pagkaing Pilipino, pero may sariling tatak. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Lola at para sa mga magiging anak natin. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Rix. Pangaanak nila. Isang kinabukasan, nakasama siya. Alun, sabi ni Rix, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magkasama tayong bubuuin ang pangarap na yan. Hindi lang ito ang pangarap mo, pangarap na rin natin ito. Mula noon, nagplano sila ng detalyado. Ginamit ni Rix ang kanyang malawak
na karanasan sa industriya ng restaurant. Umawa siya ng mga detalyadong business plan. Nag-sketch ng mga disenyo para sa interior ng magiging restaurant at tinulungan si Alon na pagandahin ang kanyang menu habang pinapanatili ang orihinal na lasa at diwa ng pulutan ni Alon. Ipinakilala niya si Alon sa kanyang mga arkitekto, sa kanyang marketing team, at sa kanyang mga supplier. Ngunit hindi niya kailanman inilagay ang kanyang sarili bilang boss. Sa halip, iginiit niya na si Alon ang master chef at visionary ng proyekto. Ang kanyang papel ay maging tulay, taga-suporta at kasama sa paglalakbay. Sa bawat pagguhit ng blueprint, sa bawat testing ng bagong putahe, at sa bawat diskusyon tungkol sa kanilang pangarap, lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi na lang ito pagmamahal na puno ng simbuyo, kundi pagmamahal na nakabase sa tiwala, paggalang, at isang pinagsamang kinabukasan. Ang sakit ng nakaraan ni Riz ay unti-unting napapalitan ng pag-asa, at ang takot ni Alon na masaktan, inapalitan ng katiyakan. Alam nilang pareho na ang kanilang pagmamahalan ay isang tahimik na pangako. Pangako ng isang bagong simula at isang tahanan na puno ng pag-ibig at pangarap. Ang hangin sa Maynila ay tila nababalutan ng sariwang pag-asa para kina Riz at Alon. Ang kanilang pagmamahalan may lumalalim araw, at si Riz, sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng tunay na kapanatagan at kagustuhang bumuo ng isang kinabukasan. Ang lahat ng pagbabagong pinakita niya kay Alon ay hindi na lang upang patunayan ng sarili, kundi upang maging mas mabuting tao. Handa ng lubusang isuko ang kanyang nakaraan at yakapin ang bukas. Sa kanyang puso, alam ni Riz na oras na para sa isang mas matinding pangako. Isang pangako hindi lamang sa pagmamahalan, kundi sa pagbuo ng pamilya. At sa plano niyang ito, may isang partikular na lugar ang sumagi sa kanyang isip, Tagaytay. Alam niyang mahalaga ito kay Lola Ising, at sa pamamagitan nito, umaasa siyang mas mabibigkis ang kanilang pamilya. Alon, Lola, panimula ni Liz isang hapon habang nagkakape sila sa pulutan ni Alon. May naisip ako, bakit hindi tayo mag-food trip sa Tagaytay? Minsan, kailangan din natin ng sariwang hangin. At tanawin. Lumiwanag ang mukha ni Lola Ising. Tagaytay. Nako, Riz, matagal na akong hindi nakakapunta doon. Maraming magandang alaala ang lugar na yan sa akin. Napatingin siya kay Alon at may isang ngiti na tila may lihim na ibig sabihin. Ngumiti si Alon na tila may kaunting kaba sa kanyang mga mata. Sige, Riz. Magandang ideya yan. Matagal na rin akong hindi nakakalabas ng Maynila. Alam ni Alon na ang biyaheng ito ay hindi lang basta biyahe. Ito ang simula ng isang planong matagal na niyang inihanda, kasama si Lola Ising, para kay Riz. Kinabukasan, maaga silang umalis. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga ulap habang binabaybay nila ang daan patungong Tagaytay. Puno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang biyahe. Ikinuwento ni Lola Ising ang kanyang mga kabataan sa Tagaytay, ang mga paborito niyang kainan at pasyalan. Si Riz, na dating sanay sa katahimikan ng kanyang pribadong buhay, ay nakaramdam ng kakaibang init at kaligayahan sa piling nina Alon at Lola Ising. Ito ang pamilyang hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Pagdating sa Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin at ang nakamamanghang tanawin ng Taal Volcano ang sumalubong sa kanila. Matapos ang ilang sandali ng paglibot sa mga sikat na pasyalan, nag-aya si Alon. Para, Riz, Lola.
may gusto akong ipakita sa inyo. Isang payak, ngunit napakagandang resort na may disenyong Pinoy at napapalibutan ng malalagong halaman ang naging destinasyon nila. Dito, may isang maliit na tindahan ng mga lokal na kakanin at handicraft. Sumunod sina Rix at Lola Ising. Ang resort ay tago at malayo sa ingay ng syudad, isang perpektong lugar para magmuni-muni. Habang naglalakad sa hardin, napansin ni Rix ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Mula doon ay pumaalingasaw ang sariwang amoy ng pandan at nyob at ang mahinang boses ng isang babaeng kumakanta ng isang lumang kundiman. Amor, bati ni Alon, na tila sanay na sanay sa lugar. Huminto ang babae sa pagluluto at dahang humarap. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Rix ay huminto ang mundo. Ang mga mata ng babae ay malalim at malungkot, ngunit may bahid ng kabaitan. Ang kanyang buhok ay mahaba at may ilang higla na puti na sumasama sa natural niyang itin. Ngunit ang pinakamalalim na tumagos sa puso ni Rix ay ang pamilya ng hugis, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na tila may pinagdaanan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Alon, Lola Ising, anong sorpresa naman ito? Bati ni Amor, malapad ang ngiti. Ngunit nang makita niya si Rix sa tabi ni Alon, ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng gula at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang kutsara sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Amor, ito si Rix, ang kaibigan namin. Pagpapakilala ni Alon, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngunit huli na. Ang mga mata ni Rix ay lumaki, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang kanta, ang kilos, ang mukha, biglang nagbalik ang lahat ng mga alaala na matagal na niyang inilibing. Ang mga pirasong larawan ng isang masayang pamilya, ang mainit na yakap, ang boses na kumakanta ng kundiman na yon tuwing gabi. Hindi ito maari. Ma. Bulong ni Rix, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi siya makagalaw. Ang buong mundo niya ay tila nagiba. Ang babaeng matagal na niyang ipinagluksa, ang dahilan ng kanyang pait at galit, ay nasa harapan niya, buhay. Si Amor, na matagal nang nagtago sa anino ng kanyang nakaraan, ay tuluyan ng bumigay. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naninginig. Flex. Anak ko? Totoo ba yan? Niyakap ni Rix si Amor nang mahigpit na tila takot na anumang sandali ay mawawala muli ito. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, luha ng saya, ng kalungkutan, ng pagkabigla. Ma, ikaw nga, buhay ka. Hindi kita iniwan, hindi ako iniwan. Ito ang sandaling matagal nang hinintay ni Rix. Ang yakap na nagpaparamdam sa kanya ng kumpletong pagkakakilanlan. Ang pagmamahal na akala niya ay nawala na. Ang amoy ng kanyang ina, ang haplos ng kanyang buhok, ang kanyang mga bisig na yumakap pabalik sa kanya. Habang iiyakan ng ina, lumapit si Lola, Ising, at Alon, ang kanilang mga mata ay puno rin ng luha. Ngayon, oras na para ibunyag ang buong katotohanan. Rix, anak, panimulan ni Lola Ising. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng autoridad. Maraming taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng kahiyang ginawa ni Don Enrico sa iyong ina, si Amor ay nawalan ng pag-asa. Nawala siya, at ang tanging nasa isip niya ay tapusin ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Rix
nang marinig ang kwento. Ang kanyang ina, halos magpakamatay. Isang gabi, habang nangangalap kami ng mga halaman sa isang liblib na lugar sa bayan, patuloy ni Alon, natagpuan namin si Tita Amor. Nakaupo siya malapit sa bangin, nakatingin sa kawalan. Puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Bata pa ako noon, pero hindi ko malilimutan ng larawang iyon. Iniligtas namin siya, anak, dagdag ni Lola, Ising. Hindi namin siya iniwan. Dinala namin siya sa aming bahay, kahit nakapos din kami noon. Pinakain, inalagaan, pinakinggan ang kanyang mga hinanaing. Unti, bumalik ang kanyang sigla. Ngunit natatakot siyang bumalik, natatakot sa kahihiyan at sa posibleng gawin ni Don Enrico. Kaya't pinili naming ilihim ang kanyang pagiging buhay. Inayagan namin siyang magsimulang muli sa isang tahimik at payapang paraan, malayo sa lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit. Tinulungan ni na Lola, Ising at Alon si Amor na makahanap ng trabaho sa resort na yon kung saan siya ay naging masaya sa pagluluto at paggawa ng mga kakanin. Sa loob ng maraming taon, naging pamilya na rin nila si Amor, tinatawag siyang Tita Amor. Ang desisyon nilang ilihim ang pagkakakilanlan niya ay para protektahan siya, para bigyan siya ng kapayapaan na matagal nang inagaw sa kanya. Sa loob ng maraming taon, Rix, sabi ni Amor, habang hinahaplos ang mukha ng kanyang anak, hindi ko inakalang makikita pa kitang muli. Pinapanood kita sa telebisyon, sa mga magasin. Gusto kitang yakapin, tawagin ang pangalan mo, pero natatakot ako. Natatakot ako na masakpan kang muli dahil sa akin. Si Rix ay tuluyang napaupo. Ang kanyang isip ay parang binabayon ng libong martilyo. Ang kanyang imahe ng isang inang iniwan, ang kanyang pait, ang kanyang galit, ang lahat ng paghihiganti na kanyang pinakawalan sa mundo. Lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Ang kanyang ina ay hindi naglaho. Siya ay iniligtas, minahal, at binigyan ng bagong buhay ng pamilyang ito. Ang pamilya ni Alon. Ang lahat ng kirot sa kanyang puso ay unting napalitan ng isang matinding pagkagulat, pagpapasalamat at isang malalim na paghihinayang. Nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang ina. Ngunit pinili niyang magpatuloy sa isang landas ng paghihiganti at kapaitan. Ang lahat ng kabiguan niya sa pag-ibig ay bunga ng maling pagpapalagay at ang pagtatago sa likod ng maskara ng bad boy ay walang silbi. Tumingin si Rix kay Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi maipaliwanag. Si Alon, ang babaeng una niyang nakilala sa isang gulo, ang babaeng walang takot na lumaban sa kanya, ang babaeng nagpatunaw sa kanyang matigas na puso, ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal, at ngayon, ang babaeng nagbalik sa kanya sa kanyang ina. At si Lola Ising, ang matanda na tumingin sa kanya ng higit pa sa kanyang panlabas ang nagbigay ng kanlungan at pag-asa sa kanyang ina. Maraming salamat, bulong ni Rix, hindi sa isa, kundi sa kanilang lahat. Sa inyong lahat. Wala akong salita para ipahayag ang pasasalamat ko. Ang akala kong nawala na, ibinalik ninyo. Ang akala kong paghihiganti, ang solusyon, ipinakita ninyo na pagmamahal at kapatawaran ng susi. Niyakap niyang muli ang kanyang ina at sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay buo na siya. Ang sakit ng nakaan ay hindi nawala, ngunit ang bigat nito ay gumaan, napalitan ng pag-asa. Sa piling ng kanyang ina, ni Alon at ni Lola Ising, naramdaman ni Rix ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang nasugatang bagbay tungo sa isang lalaking buo
at handang magmahal ay natapos na. Nagkaroon siya ng bagong pamilya at isang bagong simula. Ang pangako niya kay Alon ay hindi na lang basta pangako. Ito ay isang panata ng buong buhay. Ang hangin sa Tagaytay ay nagdala ng bagong simula sa pagtatapos ng pagtatago at pagbubunyag ng katotohanan. Naramdaman ni Rix ang gaan sa kanyang balikat na matagal nang nawala. Ang yakap ng kanyang ina, si Amor, ay hindi lamang nagpawi sa kanyang pagkauhaw sa pagmamahal, kundi nagpukaw din sa kanya sa isang katotohanan. Ang paghihiganti ay walang saysay kung ang dahilan nito ay buhay at mahalaga. Si Alon, sa kanyang tapang at kabaitan, ang siyang naging tulay upang makamit niya ang kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos ang masinsinang kwentuhan at yakan, nagkaroon sila ng pagkakataong magsalita sa isa't isa bilang isang pamilya. Nilarawan ni Amor ang kanyang mga taon sa Tagaytay, ang muling paghahanap ng layunin sa pagluluto at ang pagmamahal na natanggap niya mula kina Lola Ising at Alon. Sila ang anghel ko, Rix, sabi ni Amor habang hinahawakan ng kamay ni Alon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi nila ako natagpuan. Pinigyan nila ako ng pangalawang buhay. Narinig ni Rix ng bawat salita, at bawat salita ay nagpatindi sa kanyang pagmamahal at pagpapasalamat kina Alon at Lola Ising. Ang mga sugat sa kanyang puso na nagbigay sa kanya ng balatayong bad boy ay unti-unting gumaling, hindi lamang dahil sa pagmamahal ni Alon, kundi dahil din sa pagpapatawad at pagtanggap na ipinadama ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang sarili sa bagong liwanag. Hindi na isang anak na naghihiganti, kundi isang lalaking handang magmahal at bumuo ng tunay na pamilya. Para kay Alon, ang pagkakakita kay Rix na nakipag-ugnayan sa kanyang ina ay isang patunay na hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa binata. Ang dating matigas na bad boy ay lumambot, naging totoo, at handang humarap sa kanyang nakaraan ng buong tapang. Ang kanilang pagmamahalan, na nagsimula sa isang gulo sa palengke, ay naging isang kwento ng paggaling at pagbabago. Sa piling ni Rix, alam niyang ligtas siya at mahal. Ang kanilang mga kamay ay laging magkahawak at sa bawat sulyat, naramdaman nila ang isang tahimik na pangako. Sila ay para sa isa't isa at walang balakid na makakapaghiwalay sa kanila. Gayunpaman, may isang bagay pa na kailangan harapin si Rix, ang kanyang ama, si Don Enrico Vergara. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa paghingi ng hustisya para sa kanyang ina at para sa kanilang pamilya. Kailangan niyang iparamdam kay Don Enrico na hindi na siya isang bata na madaling manipulahin, kundi isang lalaking nagmamahal at nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Isang linggo matapos ang pagbabalik mula sa Tagaytay, nagpasya si Rix na harapin ang kanyang ama. Suot ang isang barong Tagalog na kulay ivory na sumisimbolo sa kanyang bagong pananaw at kalinisan ng hangarin. Nagtungo siya sa opisina ng Don Enrico, isang gusaling napakataas at formal na sumasalamin sa kapangyarihan at pagkakakulong ng kanyang ama sa kanyang sariling mundo. Anak, ano ang ipinunta mo rito? Tanong ni Don Enrico, nakaupo sa kanyang malaking mesa. Ang mukha ay walang emosyon, gaya ng dati. Akala ko ba ayaw mo nang makipag-ugnayan sa akin? Kalmado si Rix, ang boses ay matatag at malinaw. Tumito po ako hindi bilang isang anak na humihingi ng pabor, kundi bilang isang lalaking naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina at para sa sarili ko. Pinitawan niya ang salita. Si Mama, buhay siya, itay. Ang pagkabigla sa mukha ni Don Enrico ay hindi maikubli. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang kamay na hawak ang panulat
ay bahagyang nanginig. Amor. Tuhay? Hindi yan. Totoo. Namatay siya sa kahihiyan. Hindi siya namatay dahil sa kahihiyan niyo, Itay. Halos siya'y namatay dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa na idinulot niyo sa kanya. Giit ni Rix, walang bahid ng galit, kundi ng pagkabigo. Pero salamat sa kabutihan ng loob ng ibang tao, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Malayo sa inyo at sa lahat ng sakit na idinulot ninyo. Kinuwento ni Rix ang lahat, kung paano nahanap ni na Lola, Ising, at Alon si Amor, kung paano nila ito inalagaan, at kung paano niya ito natagpuan. Habang nagsasalita si Rix, munting bumagsak ang maskara ng tigas sa mukha ni Don Enrique. Ang mga mata niya ay nagpakita ng isang emosyon na bihirang makita, pagsisisi. Alam kong hindi ninyo mababalik ang nakaraan, Itay, patuloy ni Rix. Pero kailangan ninyong harapin ang katotohanan. Hindi lamang para sa kapayapaan ni Mama, kundi para sa sarili ninyo. Mahalaga na opisyal ninyong kilalanin si Mama Amor, na kailanman ay hindi ninyo pinakasalan, ngunit pinahiya. Ito ay para sa kanyang dignidad. At para sa akin, gusto kong makita kayong harapin ang pagkakamali ninyo. Natahimik si Don Enrico. Matagal siyang isip. Tila tinatimbang ang kanyang pride at ang katotohanan. Sa huli, huminga siya ng malalim. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kung buhay siya, kung totoo ang sinasabi mo, siguro, dapat kong ang harapin ang lahat. Hindi ito isang agarang pagbabago ng puso, ngunit ito ay isang simula. Nangako, si Don Enrico'y naaayusin niya ang mga bagay, lalo na tungkol sa pagkilala kay Amor, at titiyakin niyang mayroong pondo na mailalaan para sa kapakanan nito. Hindi ito ang pagpapatawan na ganap, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pagpapagaling para sa kanilang lahat. Ang pangako ni Rick sa kanyang sarili na hindi maging gaya ng kanyang ama, ay ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Nang gabing iyon, matapos ang masinsinang pag-iisip, alam ni Rix kung ano ang susunod na hakbang. Ang kanyang buhay ay puno na ng pagmamahal at layunin. Ang pulutan ni Alon ay hindi lamang isang simpleng kainan, ito ang naging simbolo ng kanilang pagmamahalan, ang pagtitiyaga, at ng mga pangarap na kanilang pinagsamahan. Sa loob ng ilang buwan, sa tulong ng Rix, ang dating simpleng karinderya ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ito ay naging isang modernong bistro na may eleganteng Pinoy interior, nagtatambok pa rin ng paboritong pulutan ni Alon, ngunit may mas pinahusay at malikhaing version. Mayroon itong maliit na stage para sa live, acoustic music at isang makulay na disenyo na nagpapakita ng personalidad ni Alon. Ito ang perpektong lugar para sa susunod na yugto ng kanilang kwento. Isang gabi, habang abala ang lahat sa bago at maunlad na pulutan ni Alon, hiniling ni Rix kay Alon na lumabas sandali. Ang mga ilaw ay bahagyang din, at ang malumanay na tunog ng gitara ay nagdagdag sa romantikong kapaligiran. Dinala niya si Alon sa gitna ng bistro, kung saan may isang maliit na espasyo na malayang sa mga lamesa. Alon, simula ni Rix, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dim light, puno ng pagmamahal at pag-asa. Naaalala mo pa ba ang unang beses tayong nagkita? Isang gulo, isang sigaw, at isang tsinelas na muntik nang tumama sa akin. Ngumiti si Alon, naaalala ang kanilang kakaibang simula. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang akala kong kaligayahan ay nasa kapangyarihan at paghihiganti, pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagmamahal, pagpapatawad,
at pamilya. Lumuhod si Ritz, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Alunsin na Suliman, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagpabalik sa akin, sa aking ina. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako. Gusto kong gugulin ang buong buhay ko kasama ka. Gusto kong bumuo ng isang pamilya. Kasama ka. Gusto kong maging asawa mo. Magpakasal ka sa akin, Alon. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Alon. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng paghihirap, pagdududa, at pagtitiwala ay nagbunga sa sandaling ito. Oh, Ritz, oo. Magpapakasal ako sa'yo. Sa sandaling iyon, ang buong bisto ay pumalakpak at nagsigawan sa tuwa. Si Lola, ising ay masayang umiiyak sa isang sulok. Kasama si Amor na may malaking ngiti sa labi. Ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan mula sa simpleng pulutan hanggang sa isang bagong buhay ay unting nagiging totoo. Makalipas ang ilang buwan, ang bayan ay nagdiwang sa isa sa mga pinakamamahal na kasalan sa Maynila. Hindi ito isang kasalang pang showbiz, ngunit isang kasalang puno ng pagmamahalan, pag-asa, at pagkakaisa ng dalawang pamilya. Kung mayroon kang mga hiling opo na mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ginanap ang kasal sa isang makasaysayang simbahan sa Intramuros na may mga dekorasyong pinaghalong tradisyonal na Filipino at modernong elegante. Ang simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak at sariwang halaman. Suot ni Ritz ang isang customized na barong Tagalog na gawa sa pinasiber na may bordang sumisimbolo sa kanyang mga pangarap at pagmamahal kay Alon. Si Alon, sa kabilang banda, ay mukhang isang diyosa sa kanyang terno na gawa sa modernong disenyo na may mahabang trahe na gawa sa juicy at pinalamutian ng mga bordang bulaklak na Tagalog. Kasama nila sa alsar sina Lola, ising na nakangiti ng buong pagmamalaki, at si Amor na may luha sa mga mata, nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makita ang kanyang anak na masaya at buo. Ang mga kaibigan, pamilya, at mga tapat na customer ng pulutan ni Alon ay naroroon upang saksihan ang iisang dibdib ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana. Maging si Don Enrico na mas kalmado na, ay dumalo, nakaupo, sa likod, isang tahimik na pagkilala sa bagong pamilyang nabuo. Ang seremonya ay puno ng mga Pilipinong tradisyon, mula sa paggamit ng cord at veil hanggang sa pagpapalit ng singsing na gawa sa ginto. Ang mga panata ay binigkas ng buong puso, at ang halik na sinaksihan ng lahat ay nagpahayag ng isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang reception ay ginanap sa isang napakagandang garden venue na may live band na tumutugtog ng mga kundiman at modernong awit. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga ilaw, bulaklak at mga sining na gawa ng mga lokal na artista. Ang pagkain ay isang pista ng mga Pinoy cuisine, mula sa lekon hanggang sa iba't ibang uri ng pulutan na gawa ni Alon at ng kanyang bagong pamilya. Ang cake ay isang obra maestra na may mga disenyo ng bulaklak ng sampaggita at gumamela. Sumayaw si Ritz at Alon sa saliw ng isang awit na pinili nila. Ang bawat hakbang ay nagpapakita ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kaligayahang natagpuan nila sa isa't isa, kaligayahang binuo mula sa mga abo ng nakaraan at pinatibay ng pag-asa. Ang kasal ni Rick sa Alon ay hindi lamang
iisang dibdib ng dalawang tao, kundi pagbubuo rin ng isang bagong pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, paglago at walang katapusang kasiyahan. Ang dating bad boy at ang matapang na Alun ay ngayon ay mag-asawa, handang harapin ang anumang hamon ng buhay, magkasama. Maraming taon na ang lumipas mula ng ipinagdiwang ni Rix at Alun ang kanilang pag-ikisang dibdib, ngunit ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay nanatiling sariwa at lumago pa, tulad ng isang punong matibay ang ugat at itik sa bunga. Ang dating masikip at maingay na pulutan ni Alun ay naging simbolo ng pagbabago, paglago at ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal at pagpapatawan. Isang araw ng Sabado, ang amoy ng sariwang kape at sinangag na kanin ay bumalot sa malaking kusina ng tahanan ng mga Vergara. Suliman. May tawanan at nagmamadaling mga yapak na nagpapahiwatig ng simula ng isang abalang, ngulit masayang araw. Sa gitna ng lahat na ito ay si Alun sina Alun Suliman Vergara, hindi na sa uniforme ng kanyang karinderya kundi sa isang eleganteng damit pangkusina na may ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng kanyang 3 anak na lalaki, ang kanilang mga triplet na sina Rico Jerry, Alfonso, Alon, at Santiago Tiago, na naghahabulan sa paligid ng mesa, aagawan sa huling pandesal. Mga anak, dahan, baka matumba ang mesa, banta niya. Ngunit walang tunay na galit sa boses. Ang kanyang mga mata, na dating matatalin sa pagtatanggol, ang kanyang munting pwesto, ay ngayoy puno ng init at pagmamahal. Ang pulutan ni Alun ay hindi na lang isang pwesto sa bangketa. Ito ay naging isang matagumpay na chain ng mga model ng Filipino bistro na nagtatampok ng mga paboritong pulutan na may kakaibang twist at elegante. Si Alun, kasama ang kanyang asawang si Rix, ay bumuo ng isang culinary empire na nagpapakita ng yaman ng lutring Pilipino. Si Rico Rix Vergara naman ay lumitaw mula sa kanyang home office. Suot ang kanyang kasual na pang weekend. Ang aura ng dating bad boy ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang buhok, na dati ilalim six-pack, ay ngayon mas natural at ang kanyang mukha ay may bakasang kaligayahan at kapayapaan na matagal niyang hinanap. Yumuko siya para halikan ng pisngi ni Alon bago umupo sa tabi nito. Anong nangyayari rito, mga tigli ko? Tanong niya sa kanyang mga anak na agad namang lumapit para yakapin ang kanilang ama. Si Narel, ang panganay sa triplets, ay may pagka-seryoso at mahilig magbasa. Si Alon, ang gitna, ay may malikhaing diwa at hilig sa sining, at si Tiago, ang bunso, ay may pinakamalaking enerhiya, madalas na siyang pinagmumulan ng ingay sa bahay. Lahat sila ay may mamanahin sa kanilang mga magulang, ang tapang ni Alon, at ang galing sa pagluluto ni Rix. Papa, gusto naming tulungan ka sa Vergara Kitchens ngayong araw. Sabay na sabi ng tatlo. Napangiti si Rix. Ang Vergara Kitchens, ang chain ng mga dining restaurant na namanan niya mula sa kanyang ama, ay sumailalim din sa malaking pagbabago. Sa pamumuno ni Rix, naging kilala ito, hindi lamang sa eleganteng lutuin, kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at pagtataguyod ng mga sustainable na gawi. Si Don Enrico, na sa paglipas ng panahon ay unting lumambot, ay naging masugid na taga-suporta ng mga proyekto ni Rix, at sa wakas ay natuto rin magpatawad at humingi ng tawad. Ang kanyang relasyon kay Amor, bagamat hindi na tulad ng dati, ay nagkaroon ng sariling kapayapaan. Salamat sa pagiging tulay ni Rix at Alon. Magandang ideya yan, tugon ni Rex. Pero bago iyan, kailangan nating kumain at magplano.
Alam niyon naman ang bawat matagumpay na pagkain ay nagsisimula sa isang magandang plano. Tiningnan niya si Alon na ngayo, iabala, sa paghahanda ng kanilang almusal, at ang bawat magandang pamilya ay nagsisimula sa pagmamahalan at pagrespeto. Iyan ang madalas na ituro ni Rick sa kanyang mga anak. Hindi na siya ang lalaking gumamit ng paghihiganti upang takpan ang kanyang sugatang puso. Siya ay naging isang ulilang ama at asawa, isang lalaking nagpapakita ng halaga ng integridad at pagiging totoo. Sa kanyang mga anak, itinuro niya ang kahalagahan ng pagrespeto sa kababaihan, ang pagpapahalaga sa kanilang mga boses at ambisyon na kabaligtaran ng kanyang naging karanasan sa kanyang ama. Mama, Lolo, ising po ang nagturo sa akin ng bagong resipe ng kakanin kahapon, sabi ni Alon na may bit-bit na libro ng mga resipe. Si Lola, ising, bagamat matanda na, ay nanatiling matatag na haligi ng kanilang pamilya. Patuloy siyang nagtuturo ng mga lumang resipe at nagbibigay ng matatalinong payo. Si Amo naman, ang ina ni Rix, ay masayang nanirahan sa Tagaytay. Nagpapatakbo ng kanyang maliit na bake shop. Ngunit madalas ding bumibisita sa Maynila para makasama ang kanyang mga apo. Ang pamilya nila ay hindi lamang dugo. Ito ay pinagbuklo ng karanasan, pagpapatawad at pagmamahal. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Rix na may isang bagong proyekto sila ni Alon, isang culinary foundation na tutulong sa mga batang nangangarap maging chef mula sa mga underprivileged communities. Ito ay isang paraan upang ibalik sa komunidad ang biyaya na kanilang natanggap at upang patuloy na isulong ang lutuing Pilipino. Ang galing naman. Papa, gusto kong tumulong magluto, sabi ni Tiago na may hari na sa kanyang mukha mula sa pagsubok na gumawa ng pandesal kaninang umaga. Tiyak yan, anak. Tugon ni Rix. Lahat kayo ay tutulong. Dahil kalang pagluluto ay parang pagbuo ng pamilya. Kailangan ng iba't ibang sangkap, pagmamahal, pasensya, at pagtutulungan. At syempre, nang sawsawan ni mama ninyo, nagtawanan silang lahat. Sa paglipas ng mga taon, ang pulutan ni Alon ay hindi lamang naging isang chain ng mga restaurant. Ito ay naging isang Lefeste brand na nagpapakilala sa mundo ng makulay at masarap na lutuing Pilipino na may kakaibang modernong twist. Ang pakikipagtulungan nina, Alon at Rix ay isang perpektong timpla ang galing ni Alon sa pagpili ng mga pambalasa at paglikha ng mga comfort food na may kaluluwa, at ang visionary leadership ni Rick sa pagpapatakbo ng negosyo at pagpapalawak ng kanilang abot. Sila ay nagiging power couple sa industriya ng pagkain, kinikilala hindi lamang sa kanilang tagumpay kundi pati na rin sa kanilang pagmamasakit sa kapwa. Sa dulo ng isang abalang araw, matapos na makatulog ang mga bata, nakaupo si Rix at Alon sa liranda. Hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ang sariwang halin ng gabi ay nagdala ng katahimikan at kapayapaan. Naaalala mo pa ba ang unang beses tayong nagkita, Alon? Tanong ni Rix. Inahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Hindi ko inakala na ang babaeng may tapang na maghagis ng tsinelas sa akin ang siyang magpapabago ng aking buong mundo. Ngumiti si Alon. At hindi ko rin inakala na ang bad boy na akala ko'y playboy lang, ay magiging ang lalaking magbibigay sa akin ng ganitong klaseng pamilya, Rix. Isang pamilya na binuo sa pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Tunay ng isa kang anghel, Alon, bulong ni Rix, dinikit ang kanyang noo sa noo ni Alon. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking madilim na mundo. Salamat sa iyo, natagpuan ko ang aking ina at natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Si Alon at Rix,
kasama ang kanilang 3 lalaking triplet at ang masayang pamilya na kanilang binuo, ay isang patunay na ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay may kapangyarihang magpabago ng mga buhay, magpagaling ng mga sugat, at magtayo ng isang di masisilang pamana. Mula sa isang gulong nagsimula sa isang maingay na palengke, hanggang sa isang interyong kulinarya na pinagsama ang pagmamahal, pagbabahagi, at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na ang pinakadakilang mga himala ay matatagpuan sa puso ng isang pamilya. Ang dating bad boy at ang matapang na alon ay naging mga bayani ng kanilang sariling kwento na iwan ng isang di malilimutang di masisilang pamana ng pag-ibig.